Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod. Happy New Year po. Bago po tayo mag-umpisa, magandang araw po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin, komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong kaperahan natin. Ito pong ating mga tax. Dahil sa kabila po ang issue ay nakatutok lang po ang mainstream media sa mga Duterte, lalo-lalo po sa ginawa po na sinasabi ng Quadcom ay naglabas na po at ini-endorso po nila na kasuhan ang Vice President, isama na sa kanilang sama na sa kaso, lalo doon sa kaperahan daw po, yun doon sa pinaputok ni yung hawak-hawak na ebidensya ni dating Senador Trillanes, mga tambay. Issue sa droga, ibang klase. Pero sa kabila nun, meron naman po tayong natutuklasan at nahandito po yung kung paano po naman gastusin o kuhanan yata ng pera ang ating kabangyaman, mga kababayan. Katulad po nito, umuugong po ito na pati po ang PDIC fund ay nakuhanan daw po ng hindi bababa sa 117 billion, mga katambay. At salamat naman po at umaksyon din naman po ang COA at gusto po nilang silipin ang paggastos po ng DPWH noong 2023 na 20.3 billion, mga katambay. At syempre po, tingnan din po natin yung COA report po na pinalabas po ng na hindi binabalita sa mainstream media ng Vice President na pilit pong nilalagyan at talagang dinadala po sa malaking korupsyon ang pamilya Duterte at ganoon din po siyempre ang Vice President. At tingnan din po natin yung mga sinasabi po na nakakita lang po ng lechon doon po sa nakaraang Pasko na yung gift giving po na ginawa po sa Davao at nakita po nila na kumain po at nagsalo-salo ang mag-ama at meron daw pong lechon doon sa kanilang hapagkainan. Pero binatikos na nila. Pero tingnan din po natin kung paano naman po mag-gift giving ang palasyo, mga katambay. At hindi lang yata lechon ang makikita mo ron. Ibang klase. Umpisahan na po natin, mga kababayan. Itong ating mga makabayang vlogger ay napakaganda po. Nagsusuri din po sila at nakikita po nila ang nangyayari din po sa ating bansa, lalo sa kaperahan. Ito po, umpisahan po natin ito. Ito pong in-upload po ni Robin Sweet Showbiz, mga katambay. Pakinggan po natin yung balita about po sa pera po natin dito po sa DPWH. Ito po, umpisahan na po natin. Nakakahiya si Zaldico na siyang binigyan ng comment at reaksyon ni Mr. Real Talker. Panoorin natin ang buong video. Dokumentasyon sa paggasta ng DPWH ng mahigit 20 bilyong piso. Ipinag-utos na ng COA. Naritong newscoop ni Gia Rafael. Pinag-utos na ng Commission on Audit sa Department of Public Works and Highways ang agarang pagsusumite ng mga dokumento nito kaugnay sa ginastang 20.3 billion pesos noong 2023. Ayon sa COA Audit Report, iba't ibang DPWH offices ang nakinabang sa mahigit 20.3 billion pesos kung saan mahigit 9 na bilyong piso ay napunta sa Cordillera Administrative Region para sa mga infrastructure projects. Pangalawa sa may pinakamalaking nakuha sa nasabing halaga ang DPWH Region 5 na mayroong 5 bilyong piso na sinasabing ginamit para sa paggawa ng mahigit 50 proyekto. Binatikos ng COA ang mga nasabing transaksyon dahil sa kawalan ng tama at kumpletong mga dokumento tulad ng backup computation, delivery receipt, official receipt at iba pang certification at permits. Oh, ano na? Ha? Mas Grabe, no? Walang mga resibo, walang mga backup documents. Nag-uubra po ang ginagawa po ng mga proyekto po ng Bagong Pilipinas. Kasama po ang DPWH. 20.3 billion pesos, mga kababayan. Sana po lumabas po ang katotohanan dito dahil napakalaking pera po ito ng mga Pilipino, taxpayer. Hindi po ito binabalita, halos lahat. Hindi po pumuputok ito sa malalaking istasyon, mga katambay.
itong issue na ito na talagang pinasusumiti na po, pinagsasubmit po ng COA ngayon ang DPWH about po dito sa issue na 20.3 billion pesos mga kababayan. At ito pa mga katambay, yung ginawa naman po doon po sa kaperahan po natin, doon po sa parang ano po to, Philippines Deposit Insurance po ito. Lalo po yung mga may pera sa bangko. Parang insurance po natin ito. Kung magsasara po kasi ang bangko, at least kahit papaano po, meron po tayo makukuhang parang insurance mga katambay. Pero ang ginawa po nila rito ay kinuhanan din po nila yata ng hindi bababa sa 117 billion. Putok na putok po ito sa social media. Ito po ang paliwanag po ng ating napakagaling po na nagsusuri mga kababayan about po sa ating kaperahan. Ito, pakinggan po natin. Ang Department of Finance ay iniulat na nag-transfer ng 117 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC patungo sa National Treasury. Ang halagang ito ay higit na mas malaki kaysa sa 60 billion na kinuha mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na kasalukuyang may temporary restraining order mula sa Supreme Court. Ang PDIC ang tagapangalaga ng mga deposits sa lokal na bangko na may garantiyang hanggang 500,000 bawat depositor kung sakaling mabankrupt ang isang bangko. Ayon sa mga eksperto, nangangailangan ang PDIC ng humigit kumulang 215 billion upang mapanatili ang 5.5% ng kabuuang deposit sa bangko at masigurong protektado ang lahat ng depositors. Ngunit matapos tanggalan ng 117 billion, 55% ng pondo nito ang nawala na nagdulot ng pangamba sa kakayahan nitong magbigay ng proteksyon. Ayon sa isang banker, kung 117 billion ang nawala, paano nila masasabing hindi ito makakaapekto sa kumpiyansa ng mga depositors? Samantala, kinwestiyon ni dating Budget Undersecretary Seiza Suzara ang desisyon ng pamahalaan. Anya, ang ganitong sistema ng pagkuha ng pondo mula sa mga government-owned and controlled corporations o mga GOCCs ay nagpapahina sa kakayahan ng mga ahensyang ito na tuparin ang kanilang mandato. Dagdag pa niya, lumulobo ang unprogrammed funds sa yearly budget na siyang nag-udyok sa gobyerno na maghanap ng pondo mula sa mga hindi nagamit na alokasyon. Sinabi rin ni Suzara na ang ganitong practice ay mas malubha pa kaysa sa unang version ng Maharlika Investment Fund dahil binibigyan nito ng blanket authority ang gobyerno na kunan ng pondo ang anumang GOCC na hindi agad nagagamit ang kanilang budget. Sa ganitong kalakaran, posibleng magpatuloy ang paglipat ng pondo mula sa mga GOCCs patungo sa unprogrammed appropriations, lalo na habang malapit na ang 2025 elections. Samantala, iminungkahi ng economic managers ang 6.35 trillion pesos na pambansang budget para sa 2025 na 10% ang itinaas mula 2024. Ang mungkahi ng Quadcom na pakakasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga impeachment cases laban kay Vice President Sara Duterte ay pawang mga smokescreen o panglihis lamang sa mga budget issues tulad nito. Kaya kinakailangan ng Tama po talaga yung ginagawa lang po talagang panglihis. Nililihis po nila yung issue. Lalo po sa nangyayari po sa kaperahan po ng ating bansa. Nakita nyo po yung ginawa po ng finance. Ito po sa pangunguna po ito ni Secretary Recto. Nakita po natin na buti na lang po meron po tayong mga kababayan na talagang nagsusuri po lalo po sa ganito pong kaperahan ng ating bansa, na nakatutok lang po ang mainstream media at ginagawa lang po nilang pantakip talaga ang pamilya Duterte para po mailayo ang issue sa ganito pong kalalaking pera na nagiging issue na sana po maimbestigahan, mga kababayan. Sino kaya mag-iimbestiga sa ganito po? Dahil napakalaking pera, 117 billion at nakuhanan na rin po nila ng 60 billion. Di ba? Nung nakaraan, ang PhilHealth, meron na rin po. At yung issue rin po na ano na po ang nangyari sa Maharlika Investment Fund po natin na pera po ng taxpayer. At ito po, ano po magiging protection pa natin, lalo yung ating kaperahan.
wag naman sana kung mababankrupt po ang ating bangko kung saan tayo nagdeposito ay magkakaroon kahit papaano sana may proteksyon tayo kahit konti o makuha man lang na sinasabi po. Pero ngayon, magkakaproblema po yata ang ating insurance. Ito po Philippine Deposit Insurance ay magkakaproblema po mga kababayan. Pagka ganito ng kaganito, ang ginagawa po yata ng gobyerno natin. Sana po maimbestigahan ito mga kababayan. Napakaraming pera. Katulad po nito, yung sa COA. Kailangan po tutukan po talaga ng tutukan ng COA dahil independent body naman po yan eh. Sana hindi po sila magpadikta sa pamahalan at gawin po nila yung kanilang mandato. Katulad po ng ginagawa po dito. Yung talagang nakita po ng COA na mukha pong magkakaproblema po ang DPWH. Lalo-lalo po, wala pong mga resibo, mga kababayan. Napakadali po nilang gastusin yata o kuhanin ang pera ng bayan. Ito pa po mga katambay, yung issue naman po, isama naman po natin. Napakaganda po nito eh. Yung about po sa sinasabi po nga sana all, nakakita po ng lechon dahil nga po nagselebrasyon. Alam naman natin pagka occasional ay talagang pambansang pagkain na po ng Pilipinas, hindi mawawala ang lechon. Pero hindi naman po nakikita na mga tumutuligsa sa mga Duterte ang ginagastos po ng gobyerno, ng palasyo, pag naman po sila nagselebrasyon. Ito po noong nakaraan, ibalik tanaw lang po natin yung kung paano po gumastos ang gobyerno at pera po ng taxpayer, mga kababayan. Isa lang po ito, isa lang. Noong Nobyembre ay nagpalabas ng direktiba ang Malacanang na dapat daw mag-scale down ang mga government offices sa kanilang mga Christmas celebrations. Tama. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay para daw ito in solidarity sa mga ilang milyong mamamayan na biktima ng mga kalamidad na nawalan ng mga tahanan at kabuhayan dahil sa sunod-sunod na mga kalamidad na Tama naman po, di ba? Sinabi po ng Malacanang yun, kahit po si Presidente Marcos na kailangan din po, di ba, magtipid. Magtipid po dahil sa naranasan po ng ating mga kababayan bago sumapit itong Disyembre, di ba? Kalamidad at talaga kinakapos tayo sa pagtulong at pinagtitipid nga, di po ba, mga ahensya ng gobyerno. Pero sa kabila nun, ituloy po natin ang pagtitipid. sa Pilipinas. Walang isang buwan ang nakalipas, noong linggo, December 15, ay ang Malacanang mismo ang nagsagawa ng isang marangyang konsyerto sa Kalayaan Grounds ng Palasyo. Diba? Ito raw ay initiative ng Office of the President at ng Radio Television Malacanang na pinamunahan mismo ni Presidente Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. Ito daw ay para mabigyang atensyon ang mahalagang papel ng industriya ng pelikula sa bansa. Maraming mga celebrities, producers at iba pang mga tanyag na pangalan sa larangan ng showbiz ng bansa ang umattend sa concert na kung saan ay nag-perform din ang icon na si Shasha Padilla ng isang special number. Ang magarbong concert na ito ay ginanap ilang araw lang matapos na nagkaroon ng mga budget cuts para sa mga agency ng gobyerno tulad ng Department of Education, ang pagbawas ng pondo para sa modernization ng Armed Forces of the Philippines at ang pagbibigay ng Senado at Kongreso ng zero budget sa PhilHealth. Ito ay mga ilang halimbawa lang sa maraming reklamo ng mga Pilipino ukol sa pondong pera at mga prioridad ng gobyerno. At ngayon ay nagtatanong kung bakit ba nagkakaroon pa ng budget ang gobyerno para sa ganitong klase ng mga pa-concert. Kabilang din sa mga na-invite ay si Sharon Cuneta at ang kanyang mister na si Kiko Pangilinan, isa sa mga leader ng Liberal Party at kilalang isa sa mga pinakamatatag na kritiko laban sa pamilya Marcos. Diktador si Marcos, naknakaw si Marcos, may hidden wealth si Marcos. Kami nanindigan noon at naninindigan pa rin ngayon na hindi tama ang paglibing ng isang magnanakaw at diktadura sa libingan ng mga pera. Si Kiko Pangilinan ay nagbabalak na bumalik sa Senado at tatakbo sa 2025 elections matapos na mawala ang mukha ng ilang taon sa larangan ng politika. I'm not going to have my president be named Ferdinand Marcos again, ever. Ano naman kaya ang masasabi ng kanilang anak na si Kaki Pangilinan na isa ding may matinding pagkagalit sa mga Marcos tungkol dito sa pakikipagtipon ng kanyang mga magulang sa mag-asawang Marcos? Kung ano man ang kanyang masasabi ay hindi na po mahalaga.
Ang mahalaga ngayon ay dapat ang mga leader ng bansa ay matibay at matatag sa kanilang mga direktiba at hindi gumagawa ng kaiba sa kanilang mga sinasabi ng Nakita naman po natin, tambay ha. Yung kung gaano kaya kalaki naman ang ginastos. Mas mahal kaya ang lechon doon sa ginastos po nila. Di ba? Bago po dumating ang December 25, mga kababayan. Nakita po natin. Pero dyan po, wala pong issue dyan. Ang mga sinasabing bayaran daw po sa social media, lalo binabatikos po nila ang pamilya Duterte, nakita ng lechon, pero hindi naman po nila nakita kung gaano po karangya ang ginastos po yata ron. Yung ginawa pong pagtitipon, selebrasyon, kasama po ang napakarami pong artista at marami pang iba. At yung sinasabi nga po ng ating makabayan, ito po, maganda po ang mga topic din po nito, ating kababayan na si Hopeful Horizons. Pwede po natin puntahan po ang kanyang channel, si Hopeful Horizon, mga tambay. Maganda po ang kanyang mga topic. At talagang sinusuri niya po at tinitingnan at nagre-research po siya about po, lalo po sa nangyayari po sa ating bansa, mga kababayan. Katulad po nito, nakita po natin, di po ba, ibinalik tanaw lang po natin, nung party sa Malacanang, yung number 1 kritiko po, ng, katulad po ng liberal, si Kiko Pangilinan, talagang number 1 kritiko po yan ng mga Marcos. Galit na galit nga po ipalibing sa libingan ng mga bayani ang Marcos Sr. At ganun din po yung anak na sinasabi po si Kaki, mga tambay. Pero sa kabila nun, ano na po ang nangyari? Sabi nga po ng mga Pilipino, para lang daw pong parang aso, parang baboy, mga ganon, di ba? Yung yung sinusuka mo na, pero kinakain mo pa. Ganyan po yata sa politics, mga kababayan. Sa politics, ganyan po. Hindi na po uso kasi kahihiyan yata. Lalo yung mga politiko po yata na hindi gumagawa ng tama sa bayan. Sanay na sanay po nilang kainin po yata ang kanilang mga sinuka na, mga kababayan. Pero sa kabila nun, mga kababayan, nakita po natin ang ginawa po. Napakarami pa po niyan, di po ba? Na naranasan po ng Pilipino. Nakita natin kung gaano po talaga gumastos yata ang Malacanang. Nakita, pagkain pa nga lang sa zona, 20 million Pero wala pong masyadong bumatikos dyan, mga kababayan. Pero mas binabatikos po nila yung lechon doon sa kinakain po o sa kinakain ng mag-ama. Ibang klase. At nung mag-birthday po yan, hindi bababa sa 100 milyon. Mga tambay, concert, ibang klase. Hindi bababa yata ang ganun po kalaki. At dinadala po nila sa issue ang Vice President sa napakalaki daw po na korupsyon, lalo po sa paghawak po ng pera, mga kababayan. Pero nakita naman po natin, yung lumalabas po unti-unti na po lumalabas ngayon Katulad po nung COA, pinagsasubmit na po ng mga dokumento ang DPWH, 20.3 billion. At yung paglipat po nila ng pera dito po sa PDIC fund, na 100. Sana po maimbestigahan din ito, mga kababayan. Dumating din po sana na ito po ay imbestigahan. At ito naman po, sa kabila po na lumalabas po at unti-unti pong lumalabas ang anomalya sa bagong Pilipinas. Pero naglabas naman po ng report ang COA na hindi po ito binabalita sa mainstream media, mga katambay. Ito po, nagsuri din po at inalam din po ng ating kababayan about po doon po sa pera po ng COA, na COA report po ng Vice President. Pakinggan po natin, mga tambay, kung paano po nila linlangin ang taong bayan about po sa COA report ng Vice President na pilit po nilang idinadawit sa korupsyon, lalo-lalo po sa kanyang pondo. Pakinggan po natin. Bago pa man natapos ang mga hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability ng Kongreso,
Tungkol sa paggamit ng mga pondo ng Office of the Vice President ay naglabas na ng dokumento ang COA or Commission on Audit noong December 1, 2024. Nakasaad sa naturang dokumento ang unmodified opinion ukol sa mga dokumento na isinabmit ng mga opisina ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin ng unmodified opinion ay maayos na naipakita ang mga financial statements ayon sa pamantayan ng batas. Sa hindi malamang dahilan, ay nagtataka ang mga Pilipino kung bakit ayaw itong ibalita ng mainstream media. Kung meron man banggitin ang iilan tungkol dito, ay pilit pa rin ipalabas na si Vice President Sara Duterte at ang OVP ay may mga maling ginawa. Matapos ang masusing pagsusuri, inilabas ng COA ang kanilang Independent Auditors Report kung saan tinukoy nila ang resulta ng pag-audit sa financial records ng Office of the Vice President. Sa ulat na ito, malinaw na sinabi ng COA na ang mga financial statements ng OVP ay present fairly o maayos na naipakita at detalyado sa lahat ng aspeto. Kasama sa sinuri ang Statement of Financial Position, Performance Cash Flows at pag-compare ng budget sa aktual na ginastos ng opisina. Ayon sa COA, ang financial statements ng OVP ay sumusunod sa mga pamantayang itinakda ng International Public Sector Accounting Standards. Ang tinatawag na unmodified opinion na ibinigay ng Commission on Audit ay itinuturing na isang positibong resulta. Ibig sabihin, walang malalaking problema o irregularidad sa mga dokumentong ipinasa ng OVP at ang lahat ng impormasyon ay maayos na ipinaliwanag. Bagaman hindi nito sinasabi na walang maliliit na pagkakamali o issue, pinatunayan nito na ang mga misstatements, kung mayroon man ay hindi malaki o makakaapekto sa kabuuang ulat. Sa madaling salita, malaking tagumpay ito para sa Office of the Vice President dahil ipinapakita nitong sumusunod sila sa tamang accounting standards at maayos na naipapakita ang kanilang mga gastusin at kita sa publiko. Gayunpaman, nilinaw din ng COA na ang ganitong ulat ay hindi ibig sabihin na perpekto ang lahat. Ngunit sa kabuuan, ang ulat ng Commission on Audit ay nagbibigay ng kumpiyansa sa publiko na maayos na naipresenta ng OVP ang kanilang financial statements at walang malaking issues. Nakita po natin mga tambay, hindi po binabalita po yan sa mainstream media yung report po ng COA about po sa paggamit ng mga pondo ng Office of the Vice President. Pero ang tinatangkilik po ng mainstream media, yung report, yung audit po, yung kung paano po i-audit naman ng Quadcom ang Office of the Vice President. Ibang klase, no? Hindi po nila trabaho 'yan, mga katambay. Ang may trabaho po niyan, COA, independent body po 'yan. Kaya po diyan po natin malalaman at napapatunayan kung sino po ba talaga ang magkakaroon o may problema sa paghawak ng pondo ng bansa, pondo ng bayan, mga kababayan, di ba? Ito na mismo ang COA, lahat naman sinabi niya na maayos ang paggastos at naayon po sa kanila sa pamantayan ng COA kung paano po ang ginawa ng Office of the Vice President. Pero dito naman po, mga kababayan, nakita naman po natin, dito pa lang nagsasalita na ang COA dito po sa budget po na binigay po sa DPWH, mga tambay. Ito pong nasili po nila na 20.3 billion na talagang wala po itong mga resibo, mga kababayan. At kino-question po ng COA itong ganitong kalaking pera. At ito po, isa pangunguna po ito. Siyempre po, sino po bang masasangkot dito? Congressman. Meron pong taga Bicol dito, mga kababayan. Yung sinasabi pong si Saldico daw, mga kababayan. At siyempre, nakita naman po natin yung ginawa pong proposal o proposed budget po nitong darating na 2025 ay hindi bababa sa 6 trillion mahigit, mga katambay. At yung ginawa po nila sa BICAM, nakita naman po ng publiko nung lumabas na po ang BICAM, ay dinagdagan pa po nila ng napakalaki ang DPWH, di ba, na hindi bababa sa more than 200 billion, mga kababayan. Samantalang nagkakaproblema na po pala sa COA ang DPWH
dahil sa mali at hindi yata tama ang paggamit dahil una-una, wala po yatang mga dokumento, resibo ang paggamit po nila sa pondo ng bayan dito po. Dito pa lang DPWH pa lang, mga kababayan. At kung pipirmahan po ng Pangulo at hindi niya ibibito, ay talagang malaking problema po ito at maraming tanong ang mga Pilipino rito. Dahil nga po, nagkakaproblema ka na, meron na pong issue ka sa COA, pero ganun pa rin kalaki at dinagdagan mo pa ng sobra-sobra ang DPWH na hinahanapan na rin po ng pruweba ng COA ito, mga kababayan. At napakarami po dyan na natuklasan ng mga Pilipino na marami kang binawasan pagdating sa BICAM. Di po ba? Pati po ang pension ng men in uniform ay binawasan mo. Lalo-lalo na isiniro mo ang PhilHealth, mga kababayan. Kaya kung pipirmahan po ng Pangulo yan, ay talaga pong hindi katanggap-tanggap po sa mga Pilipino yan, mga kababayan. Dahil masisilipan po at nakikita po ng Pilipino, tayo po mga Pilipino, ay meron na po tayong doubt. At meron na po tayo yata, katulad po ni Kamanong, sa ganito pong natutuklasan po ng COA, katulad po ito, DPWH pa lang. At yung natuklasan po na ginawa po ng finance ng secretary sa pangunguna po ito ng Secretary Recto na nagkaroon na po sila ng issue, mga kababayan, sa 60 billion paglipat po ng pera sa PhilHealth at yan po ay pinatigil ng Korte Suprema. Di ba? Dahil nga nasisilipan po na hindi tama dahil pera po yan ng taong bayan na basta-basta mo ililipat. Ngayon, meron na naman po silang issue. Ito naman po sa PDIC Fund, 117 billion, mga katamay. Ibang klase po. Kaya po, yung sinasabi nga po natin madalas, pag hindi na po Pangulo, ang Pangulong Marcos, at wala po mag-iimbestiga sa panahon po ngayon, ay ito po, napakarami pong, marami pong haraping investigasyon po ito sa kaperahan ng bansa. Kung ito po ay tututukan. Napakarami po. Lalo po yung pinasok nating Maharlika Investment Fund at yung paglipat pa rin at pagkuha daw ng pera natin sa SSS, GSIS at yung ginagawa pong pondo na 2 tao o higit sa 2 tao ang sinabi ng Vice President na kumukumpas daw po sa pera ng bansa ay magkakaproblema po ng malaki yan pag hindi na po presidente ang Pangulong Marcos. At yung pong mga ginagawa po nila na kontrolado po nila katulad ng mga hawak na ebidensya ng Vice President na yung kanyang ahensya na hinawakan na DepEd ay nakita po ng Vice President kung paano po ito lagyan ng mga extraordinary billion mga kababayan at yung issue pa rin na ibabalik pa rin natin ng First Lady na yung kung paano po yata ito ayon sa Vice President. Hindi ka taong gobyerno, pero kumukuha ka ng malalaking pera sa gobyerno ayon sa Vice President. Kaya dito po nakita po natin ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba po na yung kinikritiko mo, pinababagsak mo, demolition job, politically motivated, political harassment, nakikita po ng mga Pilipino kung paano po magtrabaho. Mismo ang COA ay wala pong sinasabi na walang issue ang Office of the Vice President sa paghawak niya sa pondo. Samantalang dito sa Bagong Pilipinas, mga katambay, ay napakarami yatang masisilip ang COA pag ito po ay inisa-isa ng COA lahat, mga kababayan. DPWH pa lang ito, mga kababayan. Wala pang ibang ahensya. Lalo-lalo na kung sisilipin mo ang pondo at ginagastos po ng institusyon ng Senado at Kamara, kung wala lang po silang special rules na ginawa yata na ang kanilang pondo ay liquidation by certification lamang, ay marami pong masisilip na korupsyon dyan, mga kababayan. Dahil nga po una-una, nakita po natin, BICAM, mga kababayan, yung kanilang 16 billion, nung mag-BICAM na, lumobo pa, nadagdagan pa
ng mahigit 17 billion. Sa institusyon pa lang po ng Kamara yon. Kung pipirmahan po ng Presidente yon, aba, masayang masaya po ang mga congressman. Dahil yung 16 billion, legislative ka, nakaupo ka lang sa opisina, nagbabalangkas ka ng batas, gumagawa ka ng batas, pero ang laki-laki ng budget. Bakit kaya? Magkano ba sweldo ng mga congressman para po budgetan po ng ganong kalaki, mga kababayan, at dinagdagan pa? Samantalang yung mga proyekto sana na magbibigay po ng trabaho sa ating bansa, lalo po nga yung sinasabi na bill, ginawa pang better more, ay halos walang pondo, mga katambay. Nalagay pa sa unprogram, ibang klase. Muli po, mga katambay, maraming salamat po. At tiis-tiis po tayo. Sa kabila po na araw-araw pong binabakbakan ang Vice President Sara Duterte, pero araw-araw naman po, mukhang sa kanila naman po bumabalik ang issue po at ang sinasabi po nilang masama ang pamilya Duterte, corrupt ang pamilya Duterte, sangkot sa droga ang pamilya Duterte, tumatanggap ng pera ang pamilya Duterte sa droga, at masama ang ginawang war on drugs ng pamilya Duterte. Pero sa kabila nun, puro ang balik po naman yata ay puro sa kanila. Lumalabas po at sumisingaw po sa taong bayan, mga kababayan. Kahit anong pilit nilang siraan ang pamilya Duterte, lalo ang Vice President, ay meron naman po mga hawak na ebidensya, dokumento, katulad po nito. Pilit po nilang i-impeach ang Vice President. Lalo po dito, kung ito po tutuluyan nilang i-impeach dahil nasa kamay na po ng speaker yan, ay magkakaproblema po sila ng malaki riyan. At ang isa pa daw ground para kasuhan ng Vice President ay ito naman daw po na hawak ni dating Senador Trillanes ang ipinupukol na napakalaki raw pong kaperahan ang ini-issue po na galing po sa masamang bisyo na droga. Ibang klase, no? Magkakaproblema na nga si Trillanes, pinapatulan mo pa yung mga hawak na dokumento na mali-mali na. Pati nga pangalan nung kanya inaakusahan ay wrong spelling pa. Ibang klase. Ibang klase na po ang ginagawa po. Dahil nga po yung sinasabi nga po natin, pagtatakip po ito. Dinidribble po nila ang issue, dinadala po sa mga Duterte para po mapagtakpan lahat ang lumalabas po ang ginagawa po yata nila, lalo-lalo na sa kaperahan ng mga Pilipino. Nakita po natin kung paano po yung sinasabi nilang binabatuhan mo ng putik ang pamilya Duterte, pero truck na putik naman ang bumabalik sa iyo, mga kababayan. Ibang klase. Muli po, maraming salamat po, at maraming salamat po sa ating mga kababayan din na talagang nakikita rin po katulad natin ang nangyayari po sa ating bansa. Ang hindi lang po nakakita ay yung nakikinabang po yata, mga kababayan. Yung nakikinabang at nasisilaw sa pera. At yung pati po ang kanilang dignidad ay mukhang nilalamo na po ng pera, mga kababayan. Ingat-ingat po, mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. At Happy New Year po, mga kababayan. Muli po ang inyong katambay. Maraming salamat po, mga kababayan. At ingatan nawa. Sa muli, paalam. Bye-bye. Happy New Year.